Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ayan, i-share ko po sa inyo kung paano nga ba yung step-by-step procedure kung paano magparehistro ng sasakyan. So yung sasakyan ko nga pala guys is sedan. So kung ready ka na, tara samahan niyo ako. So una guys, yan syempre pumunta po muna ako dito sa LTO Malolos branch. So yung mga taga Bulacan po dyan guys. So ayan, dito po ako magpaparehistro ng aking sasakyan. So dito guys is parang one-stop shop na siya. Meron na po ditong insurance, emission testing, and direct na magpaparehistro ng sasakyan. So dito guys, yung first step is ayan, kailangan lang po natin ibigay ang kopya ng ating ORCR. Ayan, para mabigyan po tayo ng number para sa emission testing. Okay? So, ang first na gagawin po natin is yung pang-emission testing. Okay? So, after po ako mabigyan po niyang number, yan, po-proceed naman na po tayo sa may step 2 kung saan po yung encoding area. Ayan. So, dito guys, ayan, kailangan lang po natin ibigay yung paper na binigay po sa atin dyan sa step 1. Then, ayan nga, is wait na lang daw po tayo sa may cashier department or dito sa may step 3. Ayan, so dito nga pala guys, makikita po natin yung kung magkano yung babayaran. So guys, sa 4 wheels is 882. Then sa motorcycle at sa private tricycle is 560. Then sa tricycle for hire is 336 pesos. Ayan, so kung makita nyo nga dito guys, ayan, wala po masyadong pila. Kaya ayan, mapapabilis po yung process natin ngayon. Kaya yan nga guys, so after ng payment is ako na agad yung tinawag para i-test yung sasakyan. So yan nga guys, sa part na to is sila po yung magdadrive ng sasakyan. And ayan, kinuha lang po ni kuya yung aking paper. Okay, so dito guys, i-check po nila kung meron po tayong spare tire and early warning device. Ayan, so dito nga guys, ayan, pinaandar na po ni kuyang ang aking sasakyan. Then dito, itetest po nila yung gulong. Yan, kasama na rin guys, itetest ang ating headlight at ang ating signal lights. Yan, then may test din sila dito guys sa may usok ng sasakyan natin. Ayan, chinecheck na din nila yan. Yan, sabay na din guys yung brake ng sasakyan. Ayan, so tapos na nga guys, isa lang yung sasakyan. So, ayan, wait na lang po natin yung result. So yan, okay naman po lahat ng result ng sasakyan and pasado naman po. So next step guys, dito sa may likod lang din po nila, tabi ng step 1. Ayan, so dito ko lang din guys binigay yung result ng emission testing. Then meron na nga rin pala sila ditong insurance. Yung insurance nga pala dito nila guys is 1,300. So medyo mahal siya guys compare dati sa Cebuana. So dati kasi sa Cebuana ako kumukuha which is nasa 690 lang. So ayan, so since down kasi yung system ngayon ng Cebuana and wala pa po silang pwedeng i-issue na insurance, so no choice tayo, kaya ayan, dito na lang din po tayo muna kumuha sa LTO branch. Then yung bayad naman nga guys dito sa may rehistro is 1,610. Then may convenience fee nga lang din po sila dito na 100 pesos. Kaya lahat-lahat guys ng total na binayaran ko po dito ay 3,892. Then yan nga guys, after 1 hour lang po is na-receive ko na po itong kopya ng aking rehistro. So ganun lang guys, kabilis dito magparehistro sa may Malolos branch. Kung may mga taga Bulacan po dito na malapit sa Malolos, ayan, mas nakaka-recommend po na dito na po kayo magpunta sa branch dito ng LTO. Kasi one-stop shop na siya and wala talagang masyadong pila. So ayan, halos 3 beses na po ako dito nagpaparehistro and laging halos wala po ditong pila, kaya mabilis lang po yung proseso. Okay, so yun lang guys, I hope nakatulong po sa inyo yung video na to, and please don't forget to like this video and mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel for more updates. Bye!